Selena, wake up! Mahinang yugyug sa balikat ang gumising sa natutulog niyang diwa. She lazily opened her eyes. Nananaginip siya. Maganda ang tagpong nasa panaginip niya at kung pwede, ay ayaw mo na niyang magising. Kausap niya ang kanyang mama sa panaginip niya. Bagaman wala siya matandaan kung ano ang napag-usapan nila, sa kanyang panaginip ay masaya raw ito. Nakita rin niya ang kanyang ama. Her parents embraced lovingly at pagkatapos ay niyakap siya. Nagayakapan silang tatlo na maramdaman ang mahinang yugyug sa kanyang mga balikat. She was still half asleep. Isang malabong bulto ang nakita niya sa kanyang harapan. We need to rush to the hospital. Masama ang lagay ng ama mo. Mabuti na lang at maagang nagising si Margarita. Your father was unconscious at mahina na ang kanyang tibok ng pulso. Sinugod namin siya sa St. Luke's kanina. Bumalik ako para sunduin ka. What? Kaagad na lumipad ang kanyang antok na marinig. Ang sinabi nito, bigla ang pagsalak na matinding pangamba sa kanyang puso. Napanaginipan niya ang mga magulang. May kaugnayan ba ang kanyang panaginip sa nangyari sa ama? Bigla siyang napabalikwas ng bangon mula sa pagkakahiga sa kama. Agad kumunot ang kanyang noo na mapansin. Wala siya sa loob ng kanyang silid. Kagad ang pumumula ng kanyang pisngin ng maalaala nangyari ng nakaraang gabi. She was still inside Rick's room. The sore in her body reminded her of what happened the last night. Sa kabila ng matinding pag-aalaala para sa kalagayan ng kanyang ama, ay naramdaman niya ang biglang pagbabago ng katawan as memories of last night struck her mind. Masama ba ang lagay ng papa? Puno ng pag-aalaala ang kanyang boses sa magtanong dito. Nakita niya ang lungkot at uncertainty sa mukha ng binata. He was unstable nang iwan ko kanina. Hindi nagbigay ng assurance sa mga doktor. Mahina na ang tibok ng puso ni Manandro at hindi nag-respond sa mga gamot. The doctor said, mismo ang papa mo ang ayaw na mag-respond sa mga gamot. Oh God! Nalalata muli siyang napaupo sa kama. Sa mga oras na iyon, ay tuluyan nang nawala ang kanyang galit sa ama. Sa isang iglap, ay nasa harapan na niya si Drix and gathered her gently in his arms. Don't worry, sweetheart. Everything will be alright. I'm here for you. Drix, kaagad siyang yumakap rito. Pakiramdam niya ay nanghihina siya ng mga sandaling iyon. Sa mga oras na iyon, ay narealize niyang hindi niya kayang tanggaping mawawala na ang kanyang ama. Gumaganda na ang kanilang relasyon, and she witnessed her father's recovery. Sumigla ito at parang bumata. Iniisip maging tuloy-tuloy ang paggaling nito. She was not expecting this. Her father's lifeless image flashed in her mind. Then, she shuddered in fear. She wanted to scream in panic. I want to see my father, Drix. I don't want to lose him. Then, she broke down in sobs. Hush, don't be afraid, sweetheart. I'm here. Hindi kita pababayaan. He was giving gentle kisses on her hair, habang ang mga kamay nito humahagod sa kanyang likod, giving her strength and support. Magbihis ka na, at luluwas tayo na Maynila. Kagad siya naligo. Habang naliligo, ay humahawlo sa tubig ang kanyang mga luha. Mabigat ang kanyang paghinga. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga sa bigat ang dinadala. Takot, agam-agam, matinding pag-aalaala. In less than 10 minutes, ay tapos na siyang maligo. Mabilis siyang nagbihis. Pantalong maong at puting t-shirt lamang ang kanyang isinuot. Hindi na rin niya pinag-abalahan pa magsuot ng sapatos. Isang pambahay ng tsinelas na kanyang isinuot sa paa at binalikan si Drix sa silid nito. Hindi pa siya nakakapagsuklay ng buhok. Tayo na umalis, Drix. He gave her knowing look at pagkatapos ay kinuha sa ibabaw ng dresser ang suklay. You're in a hurry. Nakalimutan mo na magsuklay. Lumapit ito sa kanya at maingat na sinuklay ang kulot niyang buhok. I have stubborn riots, Drix. Ano yan sa kabila ng pag-aalaala ay napahagikgik. You can't easily comb my hair. It will take you several minutes. At ayoko na mag-aksaya ng oras. Kailangan ako ng aking ama.
Inago niya rito ang suklay at saka itinapon sa ibabaw ng kama. Pagkatapos tinalian ang buhok ng ponytail. Now, let's go. I'm sorry, but the patient is not responding anymore. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. I'm sorry, Miss Montevista. Laylay ang kanyang mga balikat na marinig ang sinabi ng doktor. Patay na ang kanyang ama. Nahuli siya ng dating. Tumigil na sa pagtibok ang puso nito. Papa! Niyakap niya ang katawan nitong nasa ibabaw ng hospital bed. Nasa loob sila ng ICU. Hindi na napigilan ang sarili. Napahagulhuli siya ng malakas. Ngayon, gusto niyang sisihin ang sarili sa pagtitikis sa ama sa loob ng 10 taon. Tama na si Lina. Naramdaman niya ang mga braso ni Drake sa kanyang baywang. Mula sa likod ay niyakap siya nito. But she was so frustrated. More to herself dahil alam niya, pinahirapan niya ng sama ng loob na maraming taon ng ama. Don't tell me to stop, Drix. Ito ang napagbunto na niya ng damdamin. Hindi mo alam ang nararamdaman ko dahil hindi mo ama ang namatay. Oh, sweetheart. Mas lalang humigpit ang yakap nito. I know how you feel. Ako man ay nalulungkot din. Higit pa sa isang kaibigan ang turing ko kami, Nandro. He was like a father to me. And I'm feeling a great loss too. Hindi lang isang kaibigan ang nawala sa akin. Now, I'm starting to hate myself. This is all my fault. Patuloy sa pagyugyug ang kanyang mga balikat. She was unstoppable. Tuluyan niya ang pinakawala ng kanyang hinanakit sa mundo. Oo, umiyak siya na mamatay ang kanyang mama. But she suppressed herself dahil sa galit sa ama. Ngayon, both her parents were gone. At isa na siyang lubos sa ulila. Inaharap siya ng binata at yakap na mahigpit habang pilit na inaalo. Walang may kasalanan sa nangyari. Please respect your father. He wanted to rest now. And he will rest in peace dahil nagkasundo na kayo. No, hindi pa siya dapat na mamatay. Hindi pa namin nababawi ang matagal na panahon pagkakalayo. Pumiyok ang kanyang boses sa puntong iyon. Nalalabo ang kanyang paningin dahil sa hilab na luha sa kanyang mga mata. Dala ng matinding depresyon, ay gusto niyang iuntog ang kanyang sarili sa pader. She was almost in hysterics. Naramdaman niya ang pagturok ng karayom sa kanyang braso. Pagkatapos, ay ang panghihina ng katawan. Unti-unti rin kumakalma ang kanyang pakiramdam. Napilitan ang doktor na turukan si Selena ng sedative. Kailangan niya magpahinga, Mr. Lucero. Sinanyasan nito ang mga medical attendants na ihanda ang stretcher. Binuhatid Drix ang dalaga at maingat ay inihiga sa stretcher. Ito na mismo ang nagtulak na yon. Papunta sa bakanteng silid kung saan pansamantalang mamamahinga ang dalaga. Umepekto na ang gamot at mabilis na nakatulog si Selena. Hilom na sa luha ang kanyang mga mata at nalalabo na mga letrang nakasulat sa liham na kanyang binabasa. Pakiramdam ni Selena ay nangihina siya habang binabasa ang sulat na iniwan sa kanya ng ama. Tapos na ang cremation ni Menandro. Ang mga abo nito ay nakalagay na sa mausoleum na ipinatayo nito para sa kanilang mag-asawa. Mga 1 kilometro ang layo mula sa villa. Nadiskubre niya, handa na ang kanyang ama para sa kamatayan nito. Katunayan, ay nakahanda na kung ano ang gagawin kapag namatay na ito. At lingi din sa kanyang kaalaman, ay pinakremate ito ang mga labi ni Isabel at ngayon, ay nakahimlay na rin sa pinatayo nitong mausoleum. Inasikaso ni Drix at ang family lawyer ang lahat. Siya was still in depression at sunod-sunuro na lamang sa pasya ng binata. Ngunit maayos na natapos ang lahat. Kanina ay binasa ng abogado ang last will and testament ng ama at gaya ng inaasahan, ipinamana nito sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng abogado ang liham na iniwan ng ama at ang tinatago nitong diary ni Isabel. Hindi mo lang alam kung paano mo ako pinaligaya, Selena. Ipinagpasalamat ko sa Diyos na sa wakas ay umuwi ka na rin. Ayoko umalis hindi man lang tayo nagkakasundo. At mabait ang Diyos. He answered my prayer. Ngayon, ay maligaya na ako susunod kay Isabel. Magkakasama na muli kami ng iyong mama. Mahal na mahal ko ang mama mo, Selena.
Para na rin akong namatay nang iwan niya. Gusto ko siyang kamuhian dahil tinago niya sa akin ang kanyang kalagayan. Pero isa siyang dakila. Siya nagsakripisyo para sa ating lahat. Alam niyang susundan ko siya sa Amerika. Kung sinabi niya ang kalagayan niya at walang halaga sa akin ang kumpanya. Ngunit isinakripisyo niya ang sarili upang maisalba ko ang kumpanya at tuluyang pagsara nito. At gusto ka niyang bigyan ng magandang kinabukasan. Nasa diary ng iyong ina ang lahat ng kasagutan sa iyong mga tanong na alam ko nasa isipan mo ngayon. Basahin mo ang diary ni Isabel at isa lang ang hihilingin ko. Huwag mong sisihin ang iyong ina dahil sa kabila ng lahat, ikaw ang pinotektahan niya. Sa siyang dakila si Lina. At huwag mong sisisihin ang iyong sarili dahil kung hindi ka nagalit sa akin, ay hindi hahaba ng 10 taon ang buhay ko. Ikaw lang ang natatanging rason kung bakit kailangan ko pang mabuhay. Natupad ko na ang hiling ni Isabel na palaguin ko ang kumpanya para sa kinabukasan mo. Nakasama na rin kita. At ngayon, ay ang sarili ko naman ang pagbibigyan ko. Ang tuluyan ng makasama si Isabel. Alam ko, pangangalagaan mo ang kumpanya anak. Nariyan lang si Drix upang alalayan ka. Hindi ka na pababayaan. I'm so lucky to have him. Siya ang katuparan ng anak na lalaki, matagal kong hinangad. At siya ang pumuno ng puwang na sana ay para sa'yo. At ngayon nagbalik ka na, ay nasa ayos ng lahat. Wala na akong mahihiling pa. Mapalad ka kay Drix, iha. You found a treasures in him. Hangad ko ang kaligayahan mo, ninyong dalawa. Paalam si Lina. Masaya na ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ang iyong ama, Menandro. Nanlumo si Isabel sa natuklasan matapos mabasa ang diary ni Isabel. Wala palang batayan ang galit niya sa ama dahil inosente ito. Totoo ang hindi nito alam ang kalagayan ng asawa. Nalaman lang nito nung umuwi sa Pilipinas sa kanyang tita Lerma upang ibigay ang diary ng kanyang ina rito. Nang tinawagan niya ang ama noon upang ipaalam ang sakit at kalagayan ng ina, akala niya ay totoong kausap ng kanyang ina ang ama sa kabilang linya. Dingid sa kanyang kaalaman, ay lihim na pinutol nito ang linya ng telepono. Wala na sa linya ng telepono ang ama na sabihin nito, may sakit ito. She was only pretending. Hindi rin totoo. May relasyon ang ama at ang kanyang sekretarya. Isabel fabricated a story upang magkaroon ng pagkakataon makaalis patungo sa Amerika. She was hoping she could get cure for her cancer there. Subalit kahit moderno ang teknolohiya sa maunlad na bansa, ay walang nagawa upang sugpuin ang tuluyan ng kumalat na cancer sa katawan nito. At ang malaman mo wala na talagang lunas ang sakit ito, ay tuluyan nang itinago ang sakit sa asawa due to several reasons. Sukat doon, ay napagmuntong hininga si Selena. Kung may babalik lang niya ang kahapon, hindi sana magiging ganito ang lahat. Bilis ang napasigo katag simulang tumulong muli ang kanyang luha. Napatingin siya sa pintuan ng library nang bumukas iyon. Nakita niya pumasok si Drix na may dalang tray kung saan nakalagay ang umuusok na kape. Are you okay? Puno ng pag-alaala ang tinig nito at pabilis sa lumapit na makitang umiiyak siya. Inilapag nito sa mesa ang tray at kaagad siyang dinaluhan. He held her in his arms. Gumanti siya ng yakap dito habang marahang itinango ang ulo. Now, she felt safe and secure in his arms. Sa kabila ng kalungkutang nadarama niya, ay nandoon palagi ang binata upang bigyan siya ng lakas ng loob at suporta. Good. He was planting soft kisses on her forehead. Dinalhan kita ng kape. Hindi ka pa kumakain. Kailangan mo lagyan ng konti ang tiyan mo. I don't want your health to fail. Mapalad ka kay Drixie, ha? You found a treasure in him. Mula sa pagkakatitig sa binata, ay napakorap si Selena. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Salamat sa pag-alaala mo, Drix. It's my pleasure. He smiled affectionately and stared at her. She sighed. His face looked haggard and weary. Katulad niya ay nagdadalamhati rin ito sa pagkawala ni Menandro. Ngunit sa nagdaang mga araw, ay hindi siya iniwan ng lalaki. And little did she know that he was her source of strength.
At ano ang ibig sabihin na pagbuntong hiningang iyan, sweetheart? Nakaupo siya sa couch at si Drix ay nasa kanyang harapan at nakaluhod sa carpet. Subalit animo baliwala rito ang posisyon nitong iyon. Salamat sa lahat, Drix. You've been a great help. Nahihiya na ako sa iyo. Bukas ay pwede ba nang asikasuhin ang mga trabaho mo? I can manage. Are you throwing me out of your life? Nagsalubong ang mga kaili nito. Sandali siyang nalito sa sinabi nito. Hindi ako nagrereklamo kung iyan ang iniisip mo. Not like that. Maagap na yung turan. Pero alam ko, may sarili ka rin buhay. You're firm, di ba? May major project ang inaasikaso. My partner can take care of that. At pwede ba, huwag kang gumawa ng kung ano-anong alibay to throw me out of your life. Dahil ba hindi mo na ako kailangan? Mapait itong Saad. Ang kaninang malamlam nito mga mata ay nagsimulang pumarmal. Why are you doing this? Nanulumang pahayag ni Selena. Dahil gusto ko. Dahil kaligayahan ko ang pagsilbihan ka. I want you to need me as much as I need you. Pagigil, pero malinaw ang pagkakabig si Drix sa mga salitang iyon. Napasingap siya na narinig. Wala na ang Papa Drix. Wala ka ng responsibilidad kung ano man ang don't do this, Selena. Kontroladong humugot ito ng buntong hininga. Alam kong pagod ka lang. You need rest. Halika. Iginisya na ito patayo. Go to your room and sleep. Ilang araw ka nang walang maayos sa tulog. Why are you doing this to me, Drix? Malakas ang kanyang boses. Tinabing niya ang kamay nito na kaalalay sa kanya. Matagal siyang tinitigan ng binata. Pagkatapos, ay pinasok ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon. His face unreadable. Sa loob ng mga nagdaang araw, ay lalong nahulog ang loob niya sa lalaki. At kung ginagawa nito ang lahat ng kabaitan, alang-alang sa kanyang ama, pwes, hindi niya kailangan ng charity nito. Alam kong parang ama mo na rin ang turing mo kay Papa, at kung ginagawa mo ang lahat ng ito, dahil para mo na rin akong kapatid. Sa isang iglap ay nasa harapan na niya ang binata, at marahas siyang niyakap. She stopped in mid-sentence. Then she felt his lips covered hers in a crushing kiss. Kaagad na tumaas ang kamay niya at kumapit sa batok nito. Sa loob ng ilang sandali ay walang salitang namatawi sa kanilang mga labi. They were busy kissing each other. Is that a brotherly affection? Marahas itong pahayag. At ikaw, tinuturing mo rin ba akong parang kapatid? My God, Selena. How could I treat you like a sister? You make me go crazy with desire, and I could make love to you anywhere. She knew her face was so red at the moment. Tama si Drix. At siya. Paano na ito may tuturang na isang kapatid? Ang lalaking ito nagturo sa kanya kung paano maging isang normal na babae. She wanted him. Kagaya ngayon. Na alam niyang obvious na pinaparamdam sa kanya ng binata. And dear Lord, how she wanted him. Pero sapat na ba ang nararamdaman niyang desire? Para sa isa't isa, upang palawigin pa ang kanilang relasyon. Relasyon. Do they have a relationship? At kailan sila nagkaroon niyon? Nang unang mahalikan siya nito? O nang tuluyang ipagkaloob ang sarili rito? Frustrated na binawi niya ang paningin at napatitig sa kisame. Ito ba ang aftershock kadulot ng pagkamatay ng kanyang ama? Look at me, Selena. He commanded. Ngayon mo sabihin parang kapatid lamang ang turing ko sa'yo. Lalo pa nito yung pinagdiinan ng katawan sa kanya. Napasinghap si Selena. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang hamigin ang sariling katinuan. Nagmulat siya ng mga mata at buong tapang na sinalubong ang titig nito. What is it then? Don't play innocent, he hissed impatiently. His other hand cupped her breast and that she gasped. At ito, ginagawa ba ng magkapatid ito, ha? Sunod-sunod na kanyang pagsinghap sa ginawa niya. Oh, Selena, I could have you 100 times and still want you. Paos itong turan. While eyes were looking at her lips. Her lips burned sa titig pa lamang ng binata. But then that's it. You only wanted her. Yeah, you want me. Drix, you only wanted my body. Dahil ba ikaw ang unang lalaki na kaangkin nito?
Surely, hindi ito ang unang pagkakataon na ikama mo ang isang birhen, hindi ba? He closed his eyes in frustration. Don't make it hard on me, Selena. Please. Bakit? Dahil ba masakit ang naririnig mo? Kauyam niyang turan. Yes, I want you. I need you. Dahil mahal kita. Dahil mahal kita. Mariin itong sabi. I loved you. Since the first time I see this pretty face of yours. He cupped her chin and raised it a fraction upang lubos ang masilayan nito. Una ko nakita ang magandang mukhang ito sa bulwagan ng sala. And I loved you more when I see you in flesh. At ngayong nakasama na kita, nayakap ng ganito, nahagkan, at tuluyang na angkin. You're throwing me out of your life? That's cruelty. I can't allow, sweetheart. Dahil nababaliw na ako sa'yo. I'm crazy in love with you, Selena. Nakatunga nga lamang siya sa harapan ni Drix. Hindi rin mapasubalian ang sinseridad sa mga sinasabi nito. Dahil nakikita niya sa mga mata ng lalaki ang intensidad ng nararamdaman nito. Shock was an understatement. Hindi na inaasahan ang pagtatapat na ito ng binata. Inihanda na niya ang sarili na aminin nitong naaawa lang ito sa kanya kaya siya binibigyan ng ganoong atensyon. O bahagi lamang ba ito ng kanyang imahinasyon? Was she in her own world of fantasy? Ngayon sinabi ko na sa iyo ang totoo. Anong gagawin mo, Selena? Pagkatawanan mo ba ako? O tuloy ang ipagtatabuyan sa buhay mo? But one thing is sure. I will cling to you like a leech. Naramdaman niya ang pagyugyug nito sa kanyang mga balikat. Now speak up. Galit itong singhal. What's the verdict? What verdict? Sa wakas, ay nahimasmasan siya. Goodness! Tila nauubusan ng pasensyang napatingala ito. I can't imagine myself declaring love to a dumb woman. Inangkin nito ang mga labing nakaawang sa kabiglaanan. Now, that surely made a difference. He was chasing his breathing in mixture of desire, embarrassment, and frustration. Si Selena ay kanina pa nagsisigip ang dibdib sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Siya man ay naghahabol din ng hininga. Pakiramdam niya hinigop lahat ang halik ng binata, ang oxygen sa kanyang baga. Drix, yan lang ba masasabi mo? At napangisi pa ito. Anong gusto mong sabihin ko? Bigla ay bumangon ang inis sa kanyang dibdib. At gustong-gusto niyang burahin ang nakakalokang ngisi sa mukha nito. Sabihin mong mahal mo rin ako, na nababaliw ka rin sa akin. That you wanted me to make love with you, right here, right now. Brute. Pakiramdam niya nag-iinit ang kanyang pisngi sa pagkapahiya. Was she so transparent? O baka may kakayahan lamang ito magbasa ng isip ng tao? Say that you love me too, Selena. Nagmamakaawa ang mga mata nito. Di nga siya nag-hallucinate. Napangiti siya. Ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong klaseng kaligayahan. Drix, at gusto ko ang pakiramdam na nakakulong sa mga bisig mo. And I wanted to spend the rest of my life with you. Now, if that's what you call love, then yes, I'm crazy in love with you. At tama ka, I want you to make love with me right here and now. Oh, Selena. Kagad siya nitong niyakap at hinagkan. Walang mga salitang kailangan sa mga oras na iyon. They only wanted to feel each other, worship each other, upang biglang laya ang damdaming nagmahal sa isa't isa. 1 year later, hindi niya may paliwanag ang kaligayahang pumuno sa kanyang dibdib habang naglalakad sa island simbahan. Nakapagkiti na matamis ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa groom na naghihintay sa kanya sa altar. He looked so devastatingly handsome. Pakiramdam niya nagsa-somersault ang kanyang puso habang matimit na nakatingin sa kanya. He has the darkest and sharpest eyes in the world. Ang mga mata may kakayahang magpalambot ng kanyang mga tuhod. Ngayon ang katuparan ng mga pangarap niya, ang makasal sa lalaking minahal at mamahalin niya habang siya ay nabubuhay. At alam niyang mahal na mahal din siya ng binata. Pinatunayan iyon ng kasintahan sa kanya sa hindi na mabilang pang pagkakataon. She was the happiest bride, and she knew she was more than lucky.
At alam niya maraming mga kababaihan ang naiinggit sa kanya sa paligid. Magiging asawa niya, ang lalaking pinapangarap ng maraming kadalagahan. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa alapaap. At ang abutin ng groom ang kanyang mga kamay. She gave him her sweetest smile. She looked at his face. He was handsome as ever. "Love you, sweetheart," he whispered in her ear. "Love you too," she answered. At lihim na siniko ang groom. Nasa harapan na sila ng pare at pag-uumpisa na ang seremonya ng kasal. He was holding her hand gently but firm enough that she felt secured. Matagal pa bang matapos ito? Maya-maya ibulong na naman ito sa kanyang tenga na ikinatikim ng pare. Malapit na. Parang batang lihim na pinandilatan niya ang binata. "Behave naman, sweetheart. Nakakahiya kay father." Sumunod naman ang lalaki na ipinagpasalamat niya. "Selena Montevista, do you take this man, Drix Lucero, to be your lawfully wedded husband, in sickness and in health, through thick and thin?" "I do, father." Matamis niyang sagot. Kung pwede nga lang, ay isigaw niya iyon. Sa akin ka tumingin. Kinalabit siya ng katabi. She glanced at him and gave a look of warning. "Drix Lucero, do you take this woman, Selena Montevista, to be your lawfully wedded wife, in sickness and in health, through thick and thin?" "I do, father." Maagap nitong sagot, habang sa bride nakatingin. Pagkatapos, ikinintala nito ng halik sa labi ang bride, kahit may suot pang belo. Ikinatawa iyon ng mga tao sa loob ng simbahan. "I now pronounce you husband and wife." Ang pare, na marahang tumawa sa nasaksihan. "You may now kiss the bride." Iyon ang hudyat na hinintay ni Drix upang hawiin ang belo na katabing sa mukha ni Selena. He lovingly stared at her pretty face and then planted a soft kiss on her lips. Pagkatapos ay dumi ng halik nito at tumagal ng ilang minuto. Then he stopped at hinarap ang mga taong malakas sa palakpakan. Kasunod na yon, ang paglapit ng mga taong gustong bumati sa kanila at ang pagkislapan ng mga kamera. Hindi nila napigil ang maraming press people na nagkalat sa paligid upang kunan ng coverage ang kanilang kasal. Ang bride ay isang dating sikat na supermodel and the groom was then one of the most eligible bachelors in town. Maraming tao ang bumati sa kanila. Nakita niyang palapit si Red sa kanila, ang best man ng kanilang kasal. Habang akay ang maid of honor, yun ang nag-iisang kapatid na babae ni Drix na si Carmela. Katulad niya, ay ulilan na rin sa mga magulang ang lalaki at kasalukuyang pinamamahalaan ang negosyo ng pamilya, ang firm nito, at kasama niyang namamahala sa Rancho Isabel at Montevista International. Oh well, her husband was a very busy man. Hindi niya alam kung paano nito napagkakasya ang panahon, but she could see that he has time for everything, lalo na pagdating sa kanya. Congratulations! Nakangiting bati ni Redentor sa bagong kasal, habang hawak pa rin ang braso ng maid of honor. Pagkatapos bumati ni Carmela, ay kaagad hinila nito at nawala ang dalawa sa makapalakumpo ng mga tao. Kaya pala excited na pumunta sa simbahan si Red, sweetheart, balang niya kay Drix, habang naglalaro ang ngiti sa mga labi. "I don't like that smile, sweetheart," anito. Kakausapin ko si Redentor at manahimigin ako hindi maganda. Sasagot pa sana siya nang may umagaw ng kanilang pansin. Nagaw ang kanyang atensyon at tuloy nang nakalimutan ang tungkol kina Redentor at Carmela. That's not her business anyway. Nang makaramdam ng pagod, ay inihilid niya ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ng asawa. "Tired?" Buong pagsuyo nitong tanong. "Yeah, but happy." Tinitigan niya ang mukha nito at hinawakan iyon. "Umalis na tayo dito," he whispered, his eyes not leaving hers. May pilyong kislap sa mga mata nito. Loko, may reception pa. Natatawa niyang pahayag. He gave a groan of dismay. Nalaluin kinalakas ang kanyang tawa. Hindi nagtagal ay nagdalang tao si Selena, na lalo pa nagpatibay ng kanilang pagsasamahan
bilang mag-asawa. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Nadrix at Selena. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming pong salamat. God bless everyone.